Sa lahat ng mga pinaboran ng Panginoon, ibig sabihin, we are highly favored and greatly blessed. Not because on anything na ginagawa natin o pwede nating gawin, kundi we are highly favored and greatly blessed. Okay, bigyan ko muna kayo ng short na paliwanag tungkol po dyan. Bakit ka pinaboran? Bakit ka pinagpala? Simple lang po ang sagot, dahil kay Jesus. Because of Jesus, we are highly favored and greatly blessed. Why? Dahil nanampalataya tayo doon sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. That's very important sapagkat yan po ang basihan, ang tanging basihan ng Diyos para ikaw ay kanyang tanggapin na kanyang anak. John 1:12. Lahat ng naniwala sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Therefore, tayo po ay highly favored and greatly blessed. Alam ninyo, kahit Kristiyano na po, nalilimutan pa rin po natin minsan kung sino tayo kay Kristo. Kadalasan, mas namamagnify yung situation, namamagnify kung ano yung present na nangyayari sa atin. Okay? At nakakalimutan natin na parang ama natin ang Diyos. That's very common sa lahat ng Kristiyano. Hindi ko po sinasabing kung Kristiyano ka na Superman, ganun-ganon. Dahil hindi po naman nakabase ang mga pangako ng Diyos sa pakiramdam natin. Hindi rin nakabase sa mga panlabas ang pangako ng Diyos sa atin. Ito po ay nakabase lamang kay Kristo. At kung ikaw ay na kay Kristo na, highly favored and greatly blessed ka na. Walang anything na pwede mong gawin o sabihin ang makakapaghiwalay sa iyo kay Jesus. Okay? At sa kabilang banda rin naman, kahit na minsan tayo ay nagkakamali, nakakagawa pa rin tayo ng hindi maganda, anak ka pa rin niya. May mga magulang ba na kung nagkamaling anak, hindi niya na anak? Hindi po, anak pa rin niya. So, nandun po yung favor, nandoon yung pabor. No? Hindi nakabase sa kulay ng skin mo, anong itsura ng mata mo, anong itsura ng mukha mo. Lahat po ng bagay na yan ay panlabas na anyo. Ang importante po kung ano yung sinasabi ng Word of God, kung sino ka ba kay Kristo. Yun po ang importante, kung ano yung sabi sa mga promises ng Lord. Isa po sa promises ng Lord ay ang, tayo po ay susundan ng pagpapala. Actually po, i-chase tayo ng pagpapala. Ayan po nakalagay dito sa aklat na babasahin natin mamaya sa Salmo. Pero alam niyo po ba, nagbago po yun nung nakay Kristo na po tayo. Hindi na po tayo sinusundan ng pagpapala. Sapagkat ang pagpapala, naka-built-in na po sa atin. No? Kasi pag sinusundan ka, ikaw ay tumatakbo, tapos chine-chase ka, ibig sabihin, yung nag-chase sa iyo, nasa likuran mo, chine-chase ka lang. Pero, nung namatay si Kristo sa cross, nagbago po ang lahat. Ano po ang katibayan po rito? We are built up in Him. Sabi ng Bible, we are seated with Him. No? Ibig sabihin po nun, tayo po talaga ay naka-built-in na po sa atin ang pagpapala. Kaya hindi na po tayo susundan ng pagpapala. Kundi naka-built-in na po sa atin ang pagpapala. Tingnan po natin mabuti sa Salmo. Ito po ang nakalagay po dito sa Salmo. And I hope makita ko yung verse na gusto kong ipakita sa inyo kanina, no? Nasa Colossians yun Papakita ko mamaya sa inyo. Kaya gagawa tayo ng bagong video kung okay lang po sa inyo. Ito yung nakalagay dito sa Psalm 23 verse 6. Okay, at dito po sa Psalm 23:6, ito po ay Old Testament pa rin po. Okay, although napakaganda po niyang basahin, don't get me wrong. Pero ito po ay Old Testament pa rin po siya. Psalm 23:6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Paano mo nakita na ang concept nito ay Old Testament? Tingnan nyo, surely goodness and mercy. Kasi hindi ba mercy seat, yan pang ginagamit. Samantalang sa grace po, tapos na po yung sa mercy seat, kung hindi ako nagkakamali kasi wala na pong temple during the panahon ni Jesus Christ, sapagkat ang templo po ng panahon ni Jesus Christ sa New Covenant ay tayo na po mismo. New Covenant po ito, ay Old Covenant po ito kasi nakalagay, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kaya mga nagsasabing, magsisimba tayo, pupunta tayo sa house of the Lord, pupunta tayo sa simbahan, pupunta tayo sa building, house of the Lord yon.
Old Testament setting po yon. Mind setting nun, mindset ng Old Testament. Under the New Covenant po, yung katawan po natin, ito na po ang church. No? Ito po ang church. Mas magandang sabihin mo, maggagather tayo. Ayun ang tamang salita roon. Huwag mong sasabing maggagather tayo sa church. Old tradition po yan, no? Old covenant yan. Actually, mas tradition po yan ng mga lumang tao sa mundo eh, no? Pero ang tama po dito, tayo ang church at maggagather po tayo. At ang good news, kahit saan, pwede pong maggather ang church. Hindi lang po sa isang, puro doon lang kayo sa isang specific place kada linggo. At wala rin pong binabanggit na araw. No? Any day will do. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Okay? Under the New Covenant po, marami pong nagbago. No? Kasi nung Old Testament, nagpupunta sila sa temple. Nandun lang po yung temple. Pinupuntahan po ng mga tao upang doon sila maggawa ng pananambahan. Pero under the New Covenant of Grace, tayo na po yung templo ng Diyos. Ang liwanag po nun. Kaya sabi ko, dito po sa yung sabi dito yung all the days of my life, all the blessings will follow me all the days of my life, o i-chase ka man o ano man yan. Pero under the New Covenant po, iba na po yan, no? Tayo po ay mga pinaupong kasama ni Kristo. Inseparable na po tayo. Kaya hindi ka na po i-chase ng blessing. Under the New Covenant, ang blessing naka-built-in na sa'yo dahil si Jesus tinanggap mo na. Naka-built-in na siya sa'yo. And this very particular teaching, nagpapasalamat ako doon sa isa sa mga naging pastor ko po, no? Isa sa mga naging pastor ko na napakatindi sa grace. Napakatindi niya sa grace, no? At hanggang ngayon naman, I think, tinuturo pa rin niya ito. Isa po. So, may mga pastor kasi akong dati na bumalik sa law, may mga pastor din naman akong nakasama na talagang nag-stick sa grace. At isa po siya dito. Ang ganda ng turo niya. Pinatayo niya kami. How do you define this? Kanya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. O may magaling naman doon. Ay, pastor, sabi niya, sa panahon po ngayon, iba na. Dahil New Covenant tayo, surely goodness and grace. Hindi na mercy, grace na. Kaya, okay, kanyang gano'n. Pero I have something to tell you. Sabi niya, hindi ba pinaupo na tayong kasama ni Kristo at si Jesus nasa atin na, nasa loob na natin? Bakit ka pa i-chase ng pagpapala? Bakit ka pa susundan ng pagpapala? Ayan ang sabi niya. Gayong si Jesus nasa iyo na, edi hindi ka na susundan ng pagpapala dahil naka-built-in na sa'yo ang pagpapala. Always. Ikaw ang daluyan ngayon ng pagpapala. Ikaw ngayon ang tawag dito, ikaw ngayon ang gagamitin ng Lord upang makabless sa ibang mga tao. Ayan ang tama. At yun po ang paniwala ko hanggang ngayon. No, kaya minsan may mga nababasa tayo doon sa Old Testament, yun po ay context ng Old Testament, pero under the New Covenant, mas mabigat po. Bigatin po talaga tayo. Tulad po nung halimbawa, ang superhero ko si David, si Samson, kung tutusin, daig po natin ang mga yan. Sapagkat yung mga people of old, sabi niya, talagang naghahangad silang makita nila kung sino yung tagapagligtas. Pero sa atin po yung tagapagligtas na gusto nilang makita, naka-built-in na po siya sa atin. Nasa loob po natin siya. Okay? At tayo po ay naging anak ng Diyos dahil po sa Kanya. Okay? Yan po, ganyan po kalalim ang grace na teaching na na-encounter ko way back 2012. And I'm very thankful hanggang ngayon na sa akin pa rin. Kaya alam nyo ngayon, kaya kahit may mga pinagdadaanan and all that, I know Jesus is with me. Jesus is with me. No? Sometimes din i-declare ko, pero sometimes mas hindi mo na rin i-declare kasi nasa iyo si Lord. Lahat ng bagay gagawin niya sa ikabubuti mo dahil si Jesus nasa atin na. No? Basahin po niyo sa Colossians na pinaupo tayong kasama niya. Napakabigat po noon. We are built up in Him. No? Tayo po, no, nandito po tayo ngayon nung na-born again tayo, si Jesus pumasok na po sa ating mga puso at tayo po ay highly favored and greatly blessed dahil si Jesus nananahan po sa atin. Kaya hindi na po tayo susundan ng pagpapala, kundi ang pagpapala po ay lagi pong nasa atin. Kahit saan tayo pumunta, kahit ano po ang pakiramdam natin, we are blessed. Kaya mga kaibigan ko, if you are not yet good vibes, maging good vibes na kayo at mas happy po na i-share natin si Jesus lagi. Happy tayong lagi. Thank you.